Sabi dito ni Lawrence Renz Valladares, good evening bro Jando, ask lang ako kung about sa online blessing ng sacraments. Wala pong online blessing ng sacraments po. Wala po. Baka sa kuro, sacramentals. Yung sacraments, wala pong online yan. Na kailangan ba muna magkumpisal o wala kasalanan? Kung magpa-blessing kayo ng sacramentals, okay lang naman yon. Pero kailangan gawin nyo ang lahat para kayo ay makapagkumpisal. Pero yung sinasabing walang kasalanan talagang tao, nagkakasala talaga ang tao. Ang mahalaga dyan, nakapagkumpisal kayo. Okay, Archie Abay, good evening po bro Jando. Tanong ko lang po tungkol sa olive oil. Ano po bang brand pwede? Kahit anong brand. Huwag nyo akong tanungin sa brand. Baka sabihin, nagpo-promote ako ng brand. Sabi po niya dito, napanood nyo po ba ang post ni Pope Leo XIV na babala niya about sa 3 days of darkness? Ano po bang masasabi nyo dito? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto timot naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Sabi po niya dito, napanood nyo po ba ang post ni Pope Leo XIV na babala niya about sa 3 days of darkness? Ano po bang masasabi nyo dito? Ang sabi ko dyan, fake news. Fake news yan! Alam nyo kung bakit fake news? Walang binanggit si Pope Leo. Walang binanggit si Pope Leo XIV about sa tawag dito? 3 days of darkness. 3 days of darkness kasi Ginamit lang ang boses niya sa AI. O boses lang sa AI ginamit. Kamuntik na ako naloko niyan, brother Junre, dun sa Ang ginawa ko, sabi ko parang para sa akin parang hindi unusual na araw-araw na lang may post na ganun eh. Oh. So tiningnan ko yung ang ibang mga nahuli ko kasi pati ba naman ang mga app sa Bible pinagbabawal ni Pope Leo yung meron siyang mga Bible na tapos kasama yung Ito. Tignan nyo tinanong ko may binanggit ba si Pope Leo XIV about sa 3 days of darkness? Sagot, walang maaasahang ebidensya na nagsasabing ang Pope Leo XIV o kahit anong Pope Leo XIII ay tahasang nagbanggit o nagproklama tungkol sa tinatawag na the 3 days of darkness. 3 araw ng kadiliman bilang isang propesiya. Narito ang ilang paliwanag. May artikulo na nagsasaad na i-search of the Vatican website reveals no occurrences of the phrase 3 days of darkness. Ang ideya hindi yan turo ng simbahan. Yan sa private revelation yan. Ang ideya ng 3 days of darkness ay isang tradisyon o prebatibong pahayag sa ilang mga mistiko at hindi ito bahagi ng opisyal na dogma o tinuturing na tiyak na hula ng simbahan. Ang mga video o artikulong nag-aangkin na may prophecy si Pope Leo XIV tungkol dito ay mukhang walang matibay na historical na dokumentasyon at maaring mula sa modernong interpretasyon o hindi opisyal
na material. O, tamo di fake news talaga. Merong ano dito, nag-text dito, no? Good evening, punto por punto staffs. Bro, ang pangalan ko po ay Peter. Nakikinig po ako sa live. May tanong lang ako tungkol doon sa isang healer within the church na si Bro Julius Poloyapoy sa Divine Mercy dito sa Cebu. Ang tanong ko po, allowed po ba yon at may basbas po ba yon ng Archdiocese of Cebu? Salamat po sa sagot. Wala. Walang basbas yan ni Archbishop Abitoy. Wala. Tanungin nyo si Archbishop Abitoy kung may basbas ba. Sagot niyan, wala. Maging doon kay Archbishop Palma, wala rin yan. Wala. Actually, wala yan. Dahil yung kanya, ano lang yan sa kanya, pabilib lang yan sa kanya, Julius Poloyapoy, Julius Poloyapoy pala pangalan nito. Wala yan bro, wala yang ano, yung healer ni healer, hindi. Hindi authorized yan bro, hindi authorized yan. Malaman may mga naloko siyang parish priest pero hindi yan authorized si Julius Poloyapoy. Kung meron siyang reklamo sa sinabi ko, papuntahin nyo yan dito, haharapin ko yan. Ha? Kung meron siyang reklamo sa sinabi ko na hindi siya otorisado, papuntahin nyo yan dito, haharapin ko yan. Sige. Ako mismo ang haharap sa kanya. O kung may reklamo sa sinabi ko hindi siya otorisado. Okay. Doon naman tayo ngayon sa ano naman sa mga katanungan pa naman dito. Mayroon ba nakaresan sa Zoom? Good evening, Brad Jando. Sige bro, good evening bro. Magtatanong lang ako regarding nitong pilgrimage ba? Ano po ba ang dapat gawin kung pupunta ka? 'Di ba ngayon Jubilee year no? Tapos may mga simbahan man na identified as para bang ang tawag nun? Yung bang kung pupunta ka doon magkakaroon ka ng indulhensya, no? Ano po ba yung mga steps po bro para makamit mo yung indulgence po yun? At ano pong gagawin pagdating sa simbahan? Ano po pong dapat gawin? Brother Angel, sa'yo yan. Okay, sa mga pilgrim place po, kapag pumunta kayo magkaroon ka ng mga indulgence, gano'n? O di Tinerenda ba mo? parang ngayon po nung dineklara nung Jubilee year, di ba? Parang aywan ko kung tama yung pagkaintindi ko, kung pupunta ka doon sa mga yung parang identified na mga parish na merong mga symbol na si itong parish na ito ay mga anong tawag ba nito? Yung parang identified na siya nga yung may kada labas ng simbahan po mayroon po silang nakalagay na parang pilgrim churches ito. Oh, ganun, di ba? Kung kung pupunta ko pa ba dyan, magkakaroon po kayo ng indulgence, tama po ba? Or mali po kayo intindi ko? Okay, nung una po kasi yan, dun sa Holy Door natin, ang sinasabi po na simbahan yan, may 5 lang Holy Door na binuksan talaga, nasa Rome. Ngayon, mayroon po sa mga local diocese natin, may mga pinili lang, no? But yun talagang pagdating sa indulgence kasi natin, no? Of course, kasama lahat yan, yung pagpipilgrim natin. Turo ng simbahan yan, kasama yung pagpipilgrim, pagbibisita sa mga pilgrim place natin, no? Sa mga kilalang mga shrine natin sa buong mundo, no? Lalo na sa mga local sa Pilipinas. Pwede Hmm. rin po siya, no? But at the same time, marami pa rin requirements para magkaroon tayo ng indulgence. Unang-una, actually kasama yan yung siyempre pag-iwas din sa kasalanan, no? Kasi kahit anong gawin natin, na kahit puntahan pa natin kahit mga ilang ilang pilgrim shrine yan na pasyalan natin, but we still in a mortal sin, right? So we're not in the state of grace. Hindi pa rin natin maano yung tinatawag nating indulgence. Ano ba yung mga indulgence na yan? Lalo na dalawa yan, no? May partial at saka plenary. Ang partial, yung medyo mababawasan yung ano mo after death. But yung plenary talaga, abay, completely. Yung instead na temporary na punishment sa purgatory ay mawawala yon. Medyo mabigat yon kasi doon ka papasok doon sa talagang kahit venial sin. Nandun ka na sa perfection talaga kagaya ng mga santong nabuhay na talagang you will deny yourself.
So yung pilgrims, even praying the rosaries, corporal works of mercy, spiritual works of mercy, that's part, no, part po yan na magkaroon tayo ng mga indulgence. Kasi yung pilgrim po ganyan, pagbibisita, that's part of it. Na sacrifice Mm. kasi yon. But yung mga holy door actually, yun lang sa Rome yan, no? Pero mayroong inanuhan na temporary local holy doors sa atin na kung saan kami dito nag-ano ng pinakamalaking simbahan dito. Pwede rin po Mm. yan, no? Pasyalan nyo, no? But at the same time, magkaroon ng plenary indulgence, talaga marami pong dapat gawin diyan. Unang-una nga yung kailangan pa rin yung pagdating sa kasalanan talaga umiwas din. So part of it, yes, kasama yan sa sacrifice natin. You can obtain plenary indulgence, even yung paglilingkod sa Diyos po. Santiago nga bro Jando, Santiago 5:19-20 para maibsan din ang kasalanan. This is also another indulgence biblically. Bro Jando, Santiago 5:19-20 bro. Si ano lang, Brother Vicente lang kasi hindi ako Bro nakapagbukas ng Vicente. Bible. Mm. Wait lang po, mag-open ako. Ay, pareho pala kami na hindi nakapag-open. Ano yan bro? Ano yan? Okay na nag-open Santiago na. 5:19-20 po. Ito, no, that's another, actually magandang biblical term to sa indulgence kasi from the beginning sinabi niya yun, yung paglilingkod talaga sa Diyos, sabi ni Yahweh, sabi ni mismo ni Jesus sa New Testament, hanggang sa ilang beses niya sinabi yon, mga nalingkod ng Diyos. Santiago 5 po, 19-20. Sa mga nakikinig, napakahalaga maglingkod kasi pinapalipit mo sa Diyos yung ano. Ayaw mag-display. Wait lang. Baka naka-open na si Bro Jando. Hindi nagdi-display yung Bible ko eh. Hindi mo naka-display yung sa iyo? Oh, ayaw lumabas sa OBS. Ayusin ko lang. Okay, so okay, tingnan nyo sa akin kung nabuksan na ba? Okay, ano yung Brother Angel? Santiago Santiago 5:19-20 bro. 19 hanggang 20. Okay, ito ang sabi sa Santiago 19 hanggang 20. Yan. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Ayun, no? So, sino man makapagpalit? Bro Angel, Yes, bro. may concern dito sa iyo bro. Si Brother Archie sabi niya, pinaano kasi sa akin, sabi niya, gawin sana ni bro specific ang sagot sa tanong. Kasi specific ang tanong sa indulgence sa pagpasok sa holy door at kaabag sa simbahan. Medyo malayo na sa tanong ang sagot ni Brother Angel. So, pakitumbok na Brother Angel ang pinakatanong Brother Angel about sa indulgence sa Ayan na nga, pagpasok ito sa na holy nga, door. patapos na to, no? Ito yung sinasabi okay. natin. This is part of it. Yung paglilingkod mo, pagbawalik ng kasalanan, mapapawi yung kasalanan. So yung sinasabi nga doon sa pilgrimage bro, just part of it. Kasi ang indulgence nga, hindi mo pwedeng naman sabihin kung magkakaroon ka o hindi. Hindi ganun bro, kung sino man yan. Hindi mo kami pwedeng magsumagot ng, hindi yan, walang explanation. Hindi pwede yun. Kailangan may paliwanag, turo ng simbahan at ng Biblia. No, kailangan paliwanag lang, hindi naman masyadong mahaba to. Kaya nga sabi nga natin, ang indulgence kasi ang pinag-uusapan, right? So malalim 'yan. Pag sinabi mong indulgence kapatid, abay yung mga reparation 'yon, yung mga ano natin, yung mga kasalanan natin na supposed to being mapupurgatory. Kailangan explain mo rin ano yung indulgence. Hindi naman lahat ng tao alam yung indulgence, brother. Mm. Hindi alam ng tao kung, di ba bro Jorsky? Hindi alam ng tao lahat 'yan, lalo na Yes po. about yung tanong yung pilgrim na yan, hindi alam ng tao bro kapag hindi ko pinaliwanag yan. Malalim kaya yan. Hindi naman natin pwede sabihin, magkaka-attain ba ako ng indulgence yan? Okay, makaka-obtain ka. Tapos,
No, hindi po ganun ang pagpapaliwanag diyan. So yung nga sinasabi natin, part of it, yes. And yung indulgence kasi pagwawalang sala din at the same time yung parusa. So yun yung Mm. ano natin doon, yung sagot natin doon. At isa sa mga plea na magkaroon ka ng indulgence din is yung intention po idasal natin yung alam niyo na ba yun? Actually you can even research na how can be obtain the plenary indulgence, how to obtain, and then Catholic Answers or Catholic website. Sasagot yan. Part of it, venial sin. Maliban sa pilgrimage, tama yan. Pero ano kasi yung indulgence eh. Pag sinabing indulgence, almost you want to go straight to heaven eh. No? But yun nga, hindi Oh, siya ganun pero kadali. paano po, Part of it. Mm. Bro Angel, kung sakali po, pupunta ako doon sa po specific na church, no? Kasi Mm. identified yan. By the way, nasa Cebu ako. Marami kami Mm. dito rin. Tapos meron nga kami dito parang passport. Yung pag nakapunta ka doon, pupunta ka sa office yata na tatatakan yung parang passport mo sa pilgrimage pa. Meron, Mm. meron ganito dito. Oh. So kung pagpatin ko doon, ano po yung dapat ko i-pray? O ano po yung dapat, saan ako pupunta doon sa adoration ba? Or doon mismo sa loob ng simbahan? Or ano po yung parang example po ba na gagawin para gagawin kung makakapunta na ako sa simbahan na yon? Well, ang prayer kasi sa simbahan, kahit even in adorations, kasi kahit naman di adoration yun, mismo sa simbahan sa loob po, yung tabernacle, Mm. diretso na yun eh, yes. Kahit sa Mm. loob yun, kasi nandun na rin si Jesus dun sa tabernacle natin. No, you can always pray anything, no? You can do the personal, you can do the rosary, you can do, wala Mm. silang specific, even in adoration, nagtanong yung mga tao, paano po yung pagdarasal sa adoration? Wala siyang specific na pagdarasal. Pwede kang pumunta sa adoration, just keep Okay, okay. quiet, and then read your Bible, pwede. Wala siyang specific. But dun sa indulgence kasi yung bibigyan natin ng ano, bibigyan ko kayo ng idea din. Ako, Mm. pinipray ko rin yun, yung tinatawag na intentions of Pope, no? Yun, Yung yun Our yung Father, no? profession of faith. I believe in God, the Father Almighty. Mm. Tapos lagyan mo na siya ng everyday yon kasama sa to obtain Mm. plenary indulgence, prayer for the intentions of Pope, tapos pray the profession of faith sa mga nakikinig, no? Dagdag Mm. kaalaman. One Our Father, one Hail Mary, and then one Glory Be. No, isa yon. So Mm. everyday dasal niyo yun, makakaano. Pilgrimage is part. Yes, it's part Mm. of it kasi sacrifice yan eh. No, pilgrims is like pumupunta ka sa iba't ibang mga holy sites. That's part of Oh. it. But still, no, we still have to look into deeper spiritual nourishment, and kailangan talaga yung conversion natin. Yun po kapatid. That's part of it. Yes po. Sacrifice yan, and tapos you're bringing all these people inaano mo sila, kaya sabi sa Santiago 5:19-20, pag nagbabalik ka ng makasalanan, ay napapawi ang kasalanan natin. No, nagbabalik ka ng makasalanan, magsisi, napapawi ang kasalanan lahat, pati yung sa atin. So if you bring them to the holy sites, so in-expose mula sila sa mga banal na mga lugar for them Mm. also to pray and hopefully to convert. So Mm. pwede rin po kapatid, but just part of it, Bro Jorski. Okay. Salamat po, Bro Angel. Pwede pong second question po. Sige po, bro. Pwede pa. Sige po. Ito, regarding po ito sa pamisa. May nakapag-schedule po ako last Sunday kasi 5:30 p.m. Mass. Kaso po, pagdating ko doon, parang natagalan yung prior na misa ba. Instead, mag-end ng 5, parang nasa 5:15 na yata, yung 5:20. Tapos, pagkatapos noon, di ba, babasahin naman yun, no? Babasahin yun ng pamisa before the next mass. Kaso parang naubusan ng oras kasi nga medyo matagal yung natapos yung 4 p.m. mass. Hindi po nabasa yung pinapamisa ko. Ano po ba kaya okay lang po ba yon? Kasi the intention is para pamisa. Okay lang po ba yon na hindi nabasa nung on that day? At meron din po akong minsan na kumpleto yung pangalan na may apelido, tapos may first name, may funny name, pero pag binabasa po ng reader, first name lang po. Ano po ba yung uh, tawag nito?
explanation kung okay lang po ba yan. Well, to be exact or yung sa sinasabi mo, yung intention mo kasi. Parang bang yung sabi nga sabi nga yan ko yung si Cardinal Tagle nung nagmimisa siya naubusan naubusan na ng mga banal na ostya. Pero yung intention mo sumubo ng ostya, di ba? So ganun na ganun din sa sitwasyon mo. Ang sabi ni Cardinal Tagle, doon po sa mga napumila, naubusan na talaga lalo na pag siya nagmimisa, ang dami, di ba? So naubusan ng consecrated host. Ano sabi niya? Don't worry. God knows your intention. So you still fulfilled your obligation. So yun po. No, ang intention mo nandun no fault on your own ka na, hindi lang nabasa dahil nga dun sa sobrang busy. But your intention, God knows your intention na gusto mo talaga i-offer yung mass na yon para dun sa mga loved ones mo. But that's ano na naman po yun, no? Valid po yun kasi your intention naman, God knows naman, alam naman yung lahat na nasa puso natin, kapatid. So, pasok yung kapatid kasi yung intention mo nandun. Sige. Maraming salamat po, Bro John Ray, Very Angel, Bro John Ray, at lahat po Amen ng po. Salamat po sa PPP po. Diyos. God bless po sa inyong lahat. Salamat po. God bless din po. Bro Jando.